Ayan, what's up mga kapitbahay? Welcome back sa channel. Okay, so for today's video mga kapitbahay, meron tayong bagong empleyado. Okay, so as a technical support, as a IT support, ano nga ba ang mga ginagawa natin kapag may mga bagong hired na empleyado? Okay, so eto, isa-isahin natin. So automatic, kapag may hire na bagong empleyado, syempre, kailangan niya ng telepono, kailangan niya ng email, kailangan niya ng desktop, or kailangan niya ng laptop, which is tayo yung gagawa nun. Okay, so ngayon mga kapitbahay, dahil may bago kami empleyado, meron na kasing existing na PC doon kasi mamanahin lang niya yung dating PC ng dating may-ari nun. So meron na. So ang wala siya ngayon is IP phone. So wala siyang telepono. So ang gagawin natin, sisetapan natin siya ng telepono ngayon. Ipapakita ko sa inyo, i-share ko sa inyo kung ano nga ba ang basic IP phone configuration na ginagawa namin dito. I-share ko lang po ito doon sa mga tropa nating IT na mga baguhan pa sa mga ganito at saka hindi pa familiar. Okay? So, IP phone. So, yan yung mga ginagamit natin for VoIP. So, ito yon. So, marami kaming IP phone dito. Okay, so yan yung isi-setup natin. So, itutur ko kayo or familiarize ko kayo dito sa mga IP phone namin. Okay, stay tuned po mga kapitbahay dyan sa mga tropa natin yung IT na gusto mga ganitong video. Stay tuned and then don't forget to hit that subscribe, like, and share para masaya. Okay, let's go, tara! So, ayan mga kapitbahay, itutur ko kayo dito. Ito yung existing naming IP phone na ginagamit. Ito yan, yung Grand Stream na ganito, yung malaki yung screen. Meron din kaming version nito na may touchscreen. Pero ang ginawa ng management namin is bumili kami ng medyo mas mura kasi masyadong price ito. Yung mga yon, masyadong mahal po kasi yan eh. So ang ginawa namin is bumili kami ng medyo mumurahin lang, which is ito yun, ipapakita ko sa inyo. Ayan, napakadami niya, no? Okay, so ano nga ba ang usually na ginagawa ng isang IT support kapag may bagong equipment na i-deploy? So syempre, automatic, ito mga kapitbahay, naka-asset na yan, nakalagay na yan sa server namin, naka-encode na. So, alam na namin kung saan yan hahanapin. So, ang problema lang ngayon is magde-deploy tayo. So, ang gagawin natin is titingnan natin sa asset, tapos i-assign natin siya dun sa user. Yan, ito yung asset namin. So, usually, sa mga ibang company, ganun din yung ginagawa. May asset sila, asset management. So, lahat ng mga equipment, IT equipment, dyan po naka-encode lahat. So, para pag nag-inventory, madali lang. At saka, para pag hinanap mo yung isang device, makikita mo agad. Isi-search mo lang siya dyan kasi nandyan na siya lahat naka-encode through name and serial number. Okay? So, kaya ang gagawin natin ngayon, kukuha tayo niyan, i-unbox natin. Tapos, i-encode natin dito yung serial number. Tapos, mabaguhin natin pangalan. Tapos, i-configure natin. Lalagyan natin ng user account. Tapos kukuha tayo dito ng extension sa ating PBX. So, Grand Stream din. Okay? Let's go! So, ito yun mga kapitbahay. Ito yung bago namin bili. So, ito sa isang carton na to, maraming laman to. Nasa 10 ata. So, ito po laman niya. Ayan, madami po yan. Ayan o. IP phone. So, ito mga kapitbahay, hindi to Grand Stream. Ibang brand to. So, makikita natin siya doon mismo sa Google niya kung ano yung brand neto. So, sa ngayon, i-unbox muna natin. Meron tayo isa dito. I-unbox natin. Papakita ko sa inyo kung ano yung laman. Okay, let's go. So, ayan mga kapitbahay. Ito siya. IP phone ang nakasulat. Walang brand. So, made in China kasi ito eh. So, kung nyo mapapansin, yung pinakita ko kaninang IP phone, ayan, kable, is malaki yung screen. So, ito ngayon, ang binila namin na mas mura is maliit lang yung screen. Parang normal PLDT phone lang. Nga ganun. Pero IP phone po to, hindi to analog. Okay? So, ito yung stand. Ayan, ito yung stand. Lalagay mo lang siya dito. Madali lang i-lock. Lock mo lang siya. Okay? So, ito yung kable. So, may nakalagay kasi dito sa likod mga kapitbahay. Ayan, hindi mo papansin. Handset, saka earphone. So, dito tayo sa handset. So, lalagay mo lang na ganun. Tsaka, ang kagandahan nito mga kapitbahay, PoE na siya. So, wala pala itong kasamang adapter. Ayan, wala siyang kasamang adapter kasi in-order siya na phone lang mismo. Kasi nga, dahil PoE, mayroon man naman tayong PoE switch. So, hindi na natin kailangan ng adapter. So, eto, nakalagay dyan. Ito yung LAN port. Pwede ka magsaksak ng isa pang phone or PC. Pwede ka mag-jumper. Okay? So, yan yung kagandahan ng mga IP phone. So, kakabit lang natin. Ganun lang, sobrang basic lang yung laman nito. Ito lang yon. Ayan.
Tapos, ito yung karton niya. So, tatago lang natin. Ayan. Yung manual niya. So, ito lang mga kapitbahay. So, dahil nga, i-jumper lang natin. Dahil nga, i-jumper natin siya dito sa isa nating phone. So, wala tayong PoE. So, ang gagawin natin is, ihiraman natin siya ng, ito, 5 volts na adapter. So, sasaksak mo lang siya dyan. Okay. Ganyan lang. Okay. So, ayan. So, may power na siya. Ganyan mapapansin. May power na siya. So, ito, i-jumper natin siya dito sa isang phone para mabigyan siya ng IP address. Pag nabigyan na to ng IP address mamaya, so, ang IP address nito, yan yung i-access natin dun sa browser para ma-configure natin to. So, ganun lang kasimple. Oops, ito na siya. So, i-jumper natin siya. So, itong mga ganitong phone, meron din dalawa rin port nito. So, mag-jumper lang tayo. Ayan. So, automatic, kapag ginumper mo, automatic ang DHCP server ng VLAN ko, voice VLAN, bibigyan na niya ito ng IP. Ayan, nagboot pa siya. Hintayin natin. Kunin natin to. Ayan, booting pa siya. Medyo nag-update siya eh. Hindi nyo mapapansin. So, ilagay na natin to sa likod. Ayan. After mo maboot, may ilalabas siyang ganyan. Wait lang, papakita ko sa inyo. So, isi-set up mo lang siya basic. Hingi lang siya ng language. Ayan, language. Gagawin natin English. Okay. Tapos, ayan. Configure okay. So, nakalagay. Naka-X pa. So, lalagyan natin ng ano. Lalagyan natin ng LAN cable. Okay. Para mabigyan siya ng IP address. Ito na siya. Dito natin lagay. So, ayan. So, titingnan natin kung magkakaroon na siya ng IP address. Ayan. Tingnan mo. Wala na siya. Nakaano na siya. So, pag tingnan mo rito, menu, tapos status, ayan, makikita mo. Yan yung kanyang IP address. 2.78. Ayan, 2.78. So, ang gagawin natin, after mo ma-setup mismo yung device, so, ang IP niya na nakita natin is 78. So, access mo lang dito sa browser mo. 192.168.2.78. So, ayan na siya. Okay, ikot-ikot. So, ayan na siya. So, ang default password lang po niyan is admin. So, nasa sa inyo na yun kung papalitan nyo. Okay, so, after mo yan, na-access na natin. So, dito natin mamaya isi-set up yung extension dito sa line. Ayan. So, yan, dito yan sa line na. So, sa ngayon, yung status niya is inactive. So, after natin yan, so, ang gagawin muna natin is hahanap muna tayo ng available extension dito sa PBX natin. Punta ka lang PBX natin, extensions, tapos, ayan, sinerch ko lang ito. Ito kasi yung existing na extension na walang gumagamit is 3340. So, ang gagawin natin, ayan, unavailable siya kasi nga walang nakakabit na telepono. So, edit lang natin. Papalitan natin yung pangalan muna dito. Lagay natin Carlo 1. Ayan. Lagay muna natin temporary na ganyan. Tapos, ang kailangan lang kasi natin dito yung ito. Copy lang natin to yung password. Tapos, ayan, password na yan. Tapos, babalik na tayo dun sa GUI ng telepono natin na to. Ito yon. Okay, so ayan. So, ang gagawin natin is set up na natin yung extension dito. So, paano nga ba mag-set up? So, ang gagawin mo lang is ilalagay mo lang siya dyan. Display name is username is 3340. Display name is lagay mo na rin 3340. Lagay mo na rin dito 3340. Tapos dito 3340. Tapos dito yung password na kinapi mo kanina, which is ito yon. So, i-paste mo lang siya dyan. Tapos, so huwag nyo po kalimutan i-check to. Ito. Okay. So, pag na-check nyo yan,
punta kayo dito sa baba. Ayan. So, ayan, naka-default na siya. Tapos, ito yung IP address ng server natin, yung PBX natin. Ayan. Ayan, o. Okay. So, ang gagawin natin is, ilalagay mo lang dito. So, dahil nga gumagamit tayo ng server port na 5088, so ilalagay natin is 5088. So, ayan. So, check mo na yon. Tapos, nailagay mo na lahat, nailagay mo na yung password. So, isi-save mo lang siya. Kanya mapapansin na nakalagay dito. Dial peer. Pero, pag sinave mo yan, save. Okay. Pag sinave mo yan, ayan, processing. Ayan. So, registered. So, kanya mapapansin dito. Ayan. 3340. So, dito mo lang yan babaguhin. Siguro dito sa display name, lagay mo Carlo H2. Ayan. So, save natin para magbago. So, ayan, nagbago na siya. Yung display name. Carlo H2 na. So, okay na yan. So, registered na. Tapos, okay na rin dito. Close na natin to. Tapos, goods na. So, ayan, pwede mo na siyang i-deploy. So, bago mo siya i-deploy, syempre, i-update muna natin siya dito sa asset natin. Okay? So, ilalagay natin siya sa asset natin. So, titingnan natin yung serial number. Yung serial number niya is, ayan, yung serial number niya, NMD. So, assets tayo. All assets. Lagyan natin dito NMD. So, lalabas na lahat yan. Tapos, ilalagay natin is 2233 ay 223 00111157. So, ito yan. So, ang gagawin natin is edit lang natin yan. Edit. Tapos update natin. Lagyan natin deployed. Status niya ready to deploy. Tapos default location lagay natin is tapos sana ba yun? Deploy. Wait lang. Paano nga ba yan? Kalimutan ko tuloy. So, hayaan mo na yan. Mamaya ko na yun. Basta, after mo siya i-deploy, i-asset mo siya muna. So, eto ngayon, testing muna natin. Tatawagan natin yon 3 apat na 3. Tapos, dial. So, ayan. Nagre-ring na siya. Okay. Okay. So, ayan na. So, hello, mic test. Okay. And, so, ayan ang mga quick-buy. So, goods na tayo. So, ready na natin i-deploy yan. So, mamaya, i-deploy natin yan sa user. Okay? So, that is our video for today. So, ayun mga quick-buy. Sana may natutunan na naman kayo dito sa ating panibagong vlog, no? So, maraming salamat sa suporta. At saka, kung gusto mo ng mga ganitong video, please stay tuned. Don't forget to hit that subscribe, like, and share for more masaya. Okay? Thank you so much. God bless and peace.